Hello guys, good afternoon, good evening, good morning sa inyong lahat. Today is January 25, 12:38 AM, Webes na guys. Alas 12:38 na ng madaling araw. Kadarating ko lang galing opisina mula kaganinang umaga. Kaya ngayon lang tayo nakapag-record. So okay pa rin kasi lagi ko naman itong ginagawa. Ngayon nga, instead na gawin ko lang siyang ritual, i-videohan ko lang tapos upload ko tapos sagot ng onting mga comment, then makapagbigay ng idea sa business. So ayun yung, sa ngayon ayun yung parang nagiging content ng channel natin. So ngayon nasa sayo pa rin, ikaw pa rin magde-decide sa sarili mo. Ulitin ko, hindi po ako financial advisor. Wala po akong kakayahan o kapasidad na magbigay sa inyo ng advice na pag nangyari sa akin mangyayari din sa inyo. So pera nyo yan, risk nyo yan, kaya kailangan aralin nyo yung papasokan nyo. Ang crypto, very volatile, very risky. Kung hindi ka sanay, talagang medyo tatamaan ka talaga. Iyak, kawawa pera mo, sayang pera mo. So ulitin natin, ito po iniste ko, sarili ko tong pera. At hindi po ako naghihikayat o mag-encourage sa inyo. Kung anong ginagawa ko, gayahin nyo yan. Disclaimer po rin yun ha, disclaimer po yun. Okay? Sana malinaw sa inyo. By the way, tapusin na natin ating ritual. Ang ritual natin 54 kasi hindi ka natin na-stick kanina. Kaya umangat yan ng marami. Dapat nasa 38 lang yan. So kung susumahin natin, susumahin. Kung check natin guys, kung magkano ba yung 38, kasi more or less 38 ako per day. AXS, check natin. AXS. Eto, hindi ko po ito pinagmamayabang, lalo na sa mga bagong manonood at hindi naman nakasubscribe sa akin at ngayon ka lang nakapakinig. Baka sabihin mo, yabang-yabang naman yan. Ulitin ko po, hindi ko po ito pinagmamayabang. Just for entertainment use only lang po at pang sarili ko lang po ito, okay? So, ma-inspired ka na lang, wag ka na maingit. Alisin mo na ang kung ganun kang dati na ikaw ay Pilipino na crab mentality, yung galit na galit makakita ng kapwa Pinoy na naging successful, galit na galit siya, parang ganun. So sana mawala ka na sa ganung pananaw sa buhay. So ma-inspired ka na lang guys. So ito, nagte-38 tayo dyan, pero ngayon naka 54 tayo kasi nga hindi ako nakapag-stay kanina. Ayan, so 21. Pero kung 38 is pera pa rin yan, is 15,300. Sabihin mo na lang 15 million times 30 days. O bahala ka na mag-compute. 30 days. 90 pa na yun. So 15,000 per day times 30 days. 450 din yan a month. So kahit papano, kung sige, inspired pa natin yung iba na mga inggit pikit. So pumapatak tayo ngayong January 25, 43,343. So check natin kung magkano. Ma-inspired ka na lang guys. Okay. So 16,200. So nag 22 na kasi yan nung umangat. Kaya bumaba lang ulit siya. Pero syempre nakatingin tayo sa all time high. Dito tayo nakatingin. Kasi nag all time high dati si AXS noong November 6, 2021, 2 years ago. So ayun siya. Kaya yun lang. Tuloy-tuloy lang. Matagal na po tayo nag-stick sa mga bago lang. Sa mga bago guys, pag napanood mo yung video ko, panoorin mo na rin yung iba. Kasi may mga idea naman dyan, sikreto ng buhay-buhay pag ninegosyo, pagki-crypto, at mga wisdom thoughts na may matututunan ka rin. Kahit pa paano, may makuha ka man lang sa akin, kahit unti lang, libre naman yan, walang bayad. At yung mga natutunan ko dyan ng mga training seminar, binayaran ko, kinikwento ko na lang sa inyo ng libre. So, yun lang naman. Huwag ka na mainggit guys. Yun nga lang kasi yung channel natin isang title lang, kaya baka yung iba pare-pares lang naman, di napapanood. Pero by the way, tapusin na muna natin ang ating ritual. Check natin, tapos na 'di ba? So check na natin ang mga pangyayari. So si Bitcoin 2.2, tumaas siya ngayon ng 2% halos. Okay, ang umangat ito si Manta, okay din to. Actually malaki ang promises dito, kaya talaga pala siya umangat to. Okay, sa alright. Manta Network, si Ron bumalik agad siya 130. So si Ron top 98, top 90 na yun nung nakaraan. Okay. So alright, sa mga top 1 si Bitcoin syempre. Tumaas siya ngayon 2% mula sa binagsak niya. Ethereum yan.
So, ayun lang guys. Basta ako tuloy-tuloy lang. Hindi ko tinitignan yung mga negative, positive. Basta nakatingin ako sa 5 to 10 years from now. Kung hindi man abutin ngayong taon, yung 8,000, di next year. Kung hindi man, next year ulit. Ganun lang naman yun. Basta ako tuloy-tuloy ang staking. Okay, alright. Sana ma-motivate kayo. Pero ulitin natin, hindi ko po in-encourage na kung anong ginagawa ko, gayahin nyo din ha. Ulit, malinaw yan. Disclaimer po yan. Baka mamaya manisi kayo bandang dulo. Pera nyo yan. Kayo may hawak ng keyboard. Kayo may hawak ng mouse, kayo may hawak ng touchscreen kung touchscreen gamit nyo. So, ayun. Punta na tayo sa mga channel sa comment. Okay? Tanong ni shoutout muna, Purama1312. So, imagine nyo, sinashoutout kayo ni Mr. KGB, yabang pero hindi kasi lahat ng tao nakakasalamuha at nakakausap mo o nag-entertain sa'yo na mayayaman. O ikaw nga, sige, nakausap na nakita mo si Bilyar sa mall, pwede mo ba siyang kamay-kamayan, si Luciutan, Henry C? 'Di ba? So kumbaga hindi sa lahat ng pagkakataon nakakausap ka ng may idea about business, 'di ba? So minsan ipagpasalamat rin natin 'yun. Kaya shout out sa iyo, sir. Ito tanong niya. Tanong lang po, sir, magkano lahat-lahat in-invest po sa AXS sa karon? Yung total na pinasok mo talaga yung nung umpisa. At anong date ka po nag-umpisa? Salamat po. Okay. Like natin yan. So, salamat sa iyong tanong, pero nasagot ko na yan sa aking mga video. Pang 83 video ko na po ito. Ang ulitin ko, ang title, ayan lang po yung mga title ng mga video ko. Ito lang pinapalit-palitan ko, tsaka to at tsaka yan. So, may video tayo dyan, pataas ng ritual, may mga sagot ako sa mga tanong. Actually, natanong na to, sir, yung tanong mo. Pero sagutin ko pa rin. Matagal na ako sa AXS, sa crypto industry, 2015 pa. Nag-crypto mining ako, pero marami po akong businesses. Mga traditional, isa po yung build and sell, IT company, franchise owner din po ako ng isang convenience store. Tapos ano pa ba, direct selling, may ari ako ng company na direct selling, at meron din po tayong law firm. So yun yung mga pinagkakaabala ko sa buhay-buhay ko. Pero nagki-crypto mining din ako, tsaka nagpo-forex. At nag-stop nga ako sa crypto mining, kaya crypto buy lang ako ng crypto, tapos sell, ganun. Tapos hold lang mula noong 2015 hanggang ngayon 2024 na, guys. Okay, so alright. Tapos yan, scholar, mga NFT gaming, si scholar. Tapos nag-start tayo sa staking mula nung nag-umpisa yung staking, 1 year na tayo mahigit. So ngayon lang tayo nag-video ng mga 83 days or 83 staking videos lang. Kasi nga kung susumahin mo yun 1 year, 365 videos na dapat to. Kaso nga lang, kailan lang ako nag-record. So ang ginawa ko, instead na mag-staking ako, ina-record ko na lang, in-upload ko. Tapos yun, pang sarili lang talaga to, para may makita ko 3 to 5 years from now. And then at least kahit pa paano, makapag-inspire tayo sa mga subscriber natin na kagaya mo, sir, ma'am Purama. Ano ba to? Paroma, babae ata to. So ayun. Ngayon, kung tatanong mo, nag-invest ako dito, medyo malaki. Nung nasa kasagsagan pa lang, mga 16,000 ron ata yun, 17,000. Excess pala, sorry. So, ano yun, tapos nadagdag hanggang sa umabot ng 20 plus. Pero ngayon, umabot na siya ng 40. Actually, makikita nyo naman dyan, sir, kahit gano'n naman sa blockchain. Diba, yun yung wallet ko, makikita nyo naman. Pag view nyo yan, makikita nyo na history. Okay? So, actually, nasagot ko na yan. Bahala na kayo. Panoorin nyo lang ibang video. May matututunan kayo dyan. Yung iba ko nga subscriber, grabe. Nalimutan ko yung pangalan nun. Mula video daw, mula day 1 hanggang naka 42 na siya. Hanggang tuloy-tuloy. Piniplay niya lang. Kasi minsan nga may nabibitawan tayo mga biglaang salita na makakatulong pang business. So, yun lang. Okay, shoutout sa kay Sir Coffee 1NE29. Shoutout po sa inyo, ma'am, sir. Sabi, sir, ask ko lang about moving large fund on crypto, tips and tricks naman sa next video. Salamat. Ito yung pag-move ng crypto. Kung funds ng pag-move ng crypto to large crypto, exchanger lang yun. Exchanger. So kung galing sa Pilipinas papunta sa Binance, so padaanin mo muna CoinPH, padaanin mo Padax. Ako kasi ang may mga crypto whales tayong kakilala, bultuhang pera na yun. So bibili ka sa kanila, kunyari 20 million, 30 million, 50 million, dadalin mo sa kanila yung pera, bulto. Kung gusto mo 5 million, tagli 5 million bawat araw. Tapos pag binigay mo, bibigyan kanila, send mo wallet mo, masasend nila sa yung crypto.
Kung bigla ang bulto ha. Ganun din pag nagwi-withdraw sa mga whales din, sa mga contact ng whales. So, may bulto kang pera sa, kunyari ito excess, gusto ko nang withdrawin. O, contact lang ako sa isang whales o sa mga kilala natin na nagpapapalit talaga yan. At yun, send ko lang sa kanila, tapos send sa kanila sa kit meet up, tapos pera, bulto, naka-luggage, ganun lang naman. Tapos ngayon, kung gusto mo naman large fund, kung ang tanong mo, from ano ba to, exchanger, lilipat sa kabilang exchanger, through wallet lang yun. Okay, pero kung sabi mo about moving large fund on crypto, so yun na nga sir, pag malaking pera, kasi kung papadaanin mo naman sa CoinPH from your bank account or GCash, may limit lang kasi yan hindi naman agad-agad yan makapag-transact ka ba ng milyon dyan to 1 milyon, baka maamla ka dyan, or I mean, hindi man maamla, pero mahirap kasi magpondo ng malaki, lalo na pag magde-deposit ka. Tapos sa akin naman walang question sa pondo-pondo kasi may company ako, yung build and sell ko lang, yung mga transaction nun milyonan, kaya okay din. So yun ang advantage pag may business ka. Disadvantage lang pag wala kang business, maka-question ka ng bangko, lalo na pag 500 pataas yung deposit. Actually kahit ngayon mag 400 nga lang kung question na. So ayun yung mga concern. So sana nasagot ko yung tanong mo. Kung large fund naman, kung may business ka, hindi yun malaking problema kasi may business ka nga So may mga bank account ka papuntang CoinPH, pasok ka tagpa 400,000 para safe. Tapos pag malaki na, bili mo doon ng may mga less lang kasi yun, syempre may kita yung mga exchanger na yan. So ayun siya. Tapos pag nasa CoinPH na, bili ka doon ng Bitcoin or lipat mo sa Binance o sa OKX or sa iba-ibang exchanger. Tapos ibili mo ng mga token na gusto mo. Aralin mo muna syempre. Ganun din pag nag-withdraw. Pag mga whales na, syempre whales, ibang usapan na yun. Okay, at least na-share ko. Okay. Next, kay Rodel Magallanes. Medyo mahaba-haba ata to. Shout out sa iyo sir muna. Shout out sa iyo Sir Rodel. Na-appreciate ko po yan. Maraming salamat sa inyong comment. Basahin natin. Sir 9395. Shout out sa iyo Mr. KGB Crypto. Nakikinig ako habang naghuhugas ng bote ng aking anak. About sa batang minumulat sa pagninegosyo sir. So ito siguro nakwento ko kasi may nakwento ko dito sa pang 83 video na isang bilyonaryo na nakasabay ko sa private resort ng Boracay na may-ari siya ng malaking mga mall sa Visayas, Mindanao. Na bata pa lang yung mga anak niya, tinuturuan niya ng kumita ng pera. Hindi niya binibigyan ng pera na pambaon. Magtrabaho ka sa warehouse, magtag ka para yung magkumita ka ng pera pang allowance mo. Bilyonaryo yun So ito siguro na-inspired siya dito. Sabi niya kasi batang minulat sa pagninegosyo sir. Ganyan din ginawa nila mama at papa sa amin sa palengke. Mga magagaan na gawain hanggang sa matuto sa iba pang gawain. Binibigyan na lang kami ng pang-computer, pang-merienda. Worth it naman ang puyat pagod namin. In 7 years from 70,000 na puhunan nila, nakabili na sila ng 7 na slot na pwesto sa palengke. Wow, ang galing nito Hindi na umuupa. Just imagine that, from 70,000 naging 7 pwesto sa palengke. 10 lote, 7 doon ginawang apartment plus mga sasakyan, motorcycle, isang bagay na lang ang natutunan ko sa kanila, huwag kang manlalamang, mas piliin mong makatulong. Ganda ng mga sinabi nito ni Sir Rodel, grabe. Kung meron lang ako yung gadget na pinipindot na yung pumapalakpak, wala kasi ako noon kasi wala na nga atong edit. So galing sir. So imagine niyo kung tatanungin mo to, diploma o diskarte, 'di ba? Kaya sa totoong buhay lang guys, lalo na yung mga, kasi may farming din ako, nagpa-farm ako. Actually may farming ako doon na nabili kalamansian. So maraming yung tanim na kalamansi. So pero may mga kakilala ako na nagkakalamansian. Babae lang to, mag-asawa sila, kaso nang patay na yung lalaki. Pero imagine niyo guys, yung lalaki ay yung babae, 5 yung anak niya, lahat engineer. May architect pa, electrical engineer, civil engineer,
architect, tapos isa yung engineer ulit. Basta puro engineer yun, napatapos lang nila sa kalamansian. So, farmer yun, farmer. Just imagine that. Tapos, hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung naging produkto nung farming nila, yung diskarte na ginawa nila, is malalaking, alam mo yun, nakapag-create sila ng mga edukadong tao. I mean, mga nakapagpatapos sila. Eh, syempre, iba pag may anak ka na abogado, iba pag may anak ka na engineer, di ba? So, ayun. Kaya, ito, tinan mo, ang masaklap lang minsan, yung mga anak mo naman ngayon na napagtapos mo, magkakaroon din sila ng mga anak. Kaso ayaw naman mag-farming. Tingnan nyo guys yung mayayaman Yung mayayaman, ito idea ulit to Yung mayayaman, bumibili ng mga lupa para mag-farm. Ayaw na daw nila sa city. Yung may mga lupa naman ng mga farmer, ayaw naman sa mag-farm. Gusto pumunta sa city. Kasi andun daw yung kitaan. O, kunyari, yung mga taga-probinsya, di ba, mindset. Gusto kong lumuwas papuntang Maynila kasi nandun ng opportunity. O, tingnan mo. Pag nasa Maynila naman, gusto kong lumuwas ng ibang bansa kasi nandun ng opportunity. Kaya ang gulo So, na-mindset kasi tayo na pag nasa ibang bansa, maganda buhay, ganito, ganyan. Eh, bakit yung mayayaman gusto bumalik sa farming? Ang kulang lang sa farming sa atin, siguro isa na yung suporta ng gobyerno. Pero syempre, diskarte pa rin guys kung masipag ka magtanim. Ano lang kasi yan kunyari may business ka, wag mo na sa farming, sa negosyo. Magtatayo ka kunyari ng milk tea shop. Alamin mo muna, bago ka magtayo ng isang business, yung feasibility studies, kung yung market dun sa area mo. Kung halimbawa, magtatayo ka dun ng mga mamahaling coffee shop, tapos ang standard ng mga tao dun, minimum lang. 'Di ba? Tapos yung presyo mo, mala BGC, mala Starbucks na coffee shop. Aba, papasukin ka ba nun? So, kunyari, may milk tea ka, kagaya nung Big Brew, yung 39ers ba yun? Mga 39 lang. So, nakuha niya yung market kasi, kakategory mo kasi yan guys yung magbe-business ka. Kunyari, business ka. Age bracket ng mga buyer mo. 'Di ba? Alimba malakas dito, ikakategory mo na 1 year old to 10 years old. Tapos 10 to 30, 30 to 40. Check mo diyan kung yung product mo sino ba ang mga buyer noon. Parang sa FB ads, 'di ba? Kinakategory mo yung edad. So may natutunan na naman kayo. So yun, basta bahala kayo sa business. Ikakategory mo kasi yan, guys. So kung mapapansin mo ito si Sir, ito naman sa kanila, yun nga, ito, nito matutunan, wag kang manlalamang, mas piliin mong makatulong, o, 'di ba? Napakaganda ng binitawan niyang salita. So ito lang, so sana at ito pa sa financial magiging rin yan. Hindi naman natin ina-advance, pero yun din yung nagiging problema minsan na mayayaman. Na kunyari si Juan nagpayaman, tapos may 5 anak. Nung namatay si Juan, wala siyang last will testament. Yung mga anak nag-away-away sa pera. Alam nyo ba guys, sa totoong buhay, kung bakit maraming squatter sa Maynila? Bakit? Kasi ang mga may-ari nung squatter area na yun, yung lupa na nakatiwangwang na yun, mga magkakapatid na nagdemandahan. Bakit? Nagdemandahan sila kasi namatay na yung mga magulang nila. Nung namatay yung magulang, walang last will testament, dapat kasi niyang buhay pa lang may last will testament. Kahit relo yan ng nanay at tatay mo, pag-aawayan pa yan ng magkakapatid, lalo na pag may mga asawa na yung mga magkakapatid. Kasi syempre iba-iba na yon, pagtatanggol na nun yung asawa, yung anak. Hindi, daddy, dapat inano mo kasi may karapatan tayo dyan, anak ka din naman. O ganun din yung isa. Hanggang kaya dumami nakatiwangwang na lupa, kasi pag nakatiwangwang yung lupa na yan, may kaso. Nagkakasuhan yung magkakapatid. Pag nakatiwangwang, ang gagawin dyan, i-squatan na. Squatter 1, squatter 2, squatter 3, hanggang sa dumami na yung squatter. Saan nag-ugat? Doon sa mga magulang na nagpayaman na walang last will testament. Kasi meron nga gano'n na bakit hindi pa naman ako mamamatay, bakit may last will testament na ako, di ba? So yun pinag-aawayan yan. Yun yung dahilan guys, at least may natutunan na naman tayo ngayong araw. Nakapag-share ako ng onting idea, ng story na legit na talagang maipapasa nyo yan sa mga anak nyo. So matatanong ka bakit ganon. Okay, next,
Si Music Everything 5959. Shoutout sa iyo, Lods. Pakape po, sir, present. Okay, heart natin yan. Kape-kape lang habang nakikinig sa ating mga kwentuhang walang kwenta. Okay, si Sir Xavier Estelo. Ayos, sir, daming napupulot na aral thanks sa inspiration stories. Magagamit sa future mindset. Best episode so far. Okay. Okay, so alright. Thank you so much, sir. Ito kay si Sir Franco. Ito laging present to si Sir Franco. Present sa ritual ngayon, Lodge. Nagtuturo ka rin po ba ng forex trading, Lodge? O bigyan natin, sir, ng minsan isang episode yan after natin mag-ritual about forex. May mga tinuturo din tayo yan and interesado kasi ako mag-trading, may konting knowledge pero hindi pa profitable. Ang strategy ko sa forex is MACD, moving average, tapos Fibonacci. Then meron din ako mga robot, guys, na ginagamit. So may mga robot tayo kasi may IT company nga ako. May mga robot akong pinapa-develop. Actually marami naman, pero hindi ako nagbebenta, sarili ko lang. Ulitin ko, nagpe-trading ako sa forex 2016 pa. Never po ako nagpa-invest. Ulitin natin, pag kayo pumasok sa forex at meron kayong kaibigan, kakilala na nagpapa-invest sa forex, sasabihin nangongolekta ng pera tapos magbibigay ng percentage, scam po yun, guys. Wag na wag kayong papasok doon. Si Bitcoin, si forex, nagagamit yan sa scam. Ganun din si networking, nagagamit din sa scam. Kasi yung matitalino, linalagyan ng program tapos nangongolekta ng pera. Ulitin natin, sa forex, hindi mo mapredict yung market. Kaya bakit ka magbibigay ng fixed income sa mga tao mo? Tapos sasabihin mo magaling ka na trader, bakit ka nagpapa-invest? Malaking tanong kasi yon. Kung magaling ka na trader, dapat kumikita ka, bakit ka pa magpapa-invest? So, 'di ba? Ang reason lang kasi ng iba, kasi para malaki yung lot size. Bakit? Maghintay ka na lang ng sarili mo, unti-untiin mo, magaling ka eh. So kahit 10,000 lang kapital mo, mapapalago mo, 'di ba? Magaling ka. O bakit ka magpapa-invest? So based sa kasaysayan, napakarami na nagtayo ng forex dito sa Pilipinas na investment. Hanggang ngayon wala nagpe-payout, lahat 'yun scam. Papadamahin ka lang hanggang 2 years. O ulitin natin, pag magaling, nalapitan sa'yo, pakilala magaling sa forex, hingian mo agad ng live account, wag demo account. Demo account kasi walang emotion yun. Papakitaan ka, akala mo galing mag-trade doon, naka $300 ngayon, naka $500, naka $1,000 ngayon. Imagine mo araw-araw, tapos profitable ka lang nun, mga $200. O hati tayo, parang ganun, 50-50. Basta ako magte-trade ng account mo or ano, mahirap yun, guys, ha. Huwag kayong papasok nun. Mas maganda, aralin nyo mag-forex. Buy and sell lang naman yan. May mga strategy dyan na para mabasa mo yung chart. So parang mas maliit yung losses mo pag inaral mo yung forex. So hindi siya magmumukhang sugal. Kasi hindi naman talaga siya sugal. Nagmumukha lang siya sugal pag taya ka lang, hula-hula lang. Hindi kasi ganun yan, guys. Okay, base yan sa supply and demand ng forex, buy and sell. So ganun siya. Okay, so magbibigay tayo, sir, ng isang episode yan. Sana nasagot ko yung tanong mo. Thank you so much. Si Tikasan78, thank you, sir. Dami kong natutunan. Shoutout po sa'yo. Si Sir Neil, kumusta? Kwento ka lang loads about business or kahit anong trip mo, kinig lang kami. Wow, thank you, sir. Shoutout sa'yo. Si Sir Instinct, lagi rin tong present. Okay, present. Shoutout sa'yo, sir. Ito, how's the price access sell? Okay. At least mag 8,000, sir. Nasagot ko na to 2 days ago. Okay, so alright. Yun lang po ang ating mga katanungan ngayong araw ng 25 ng January 2024. So, Webes na, guys, kasi alauna na pala. Nag-invest na naman ako ng 23 hours ng buhay ko para sagutin lang to. Pero syempre, parang ano ko na rin yung sa sarili ko na kahit pa paano ma-inspired tayo mga tao. Ilan na ba nakikinig sa atin o nakasubscribe? O 253 din yan, di ba? Imagine mo 253. Sabihin mo 10% lang yan. O 23. Tama ba? O 25 person. Di ba? Makapag-inspire man tayo ng 25 katao araw-araw. So ayun lang sa alright. Thank you so much again sa inyo. Tuloy-tuloy lang sa crypto. Ulitin ko, hindi po ako financial advisor. Nasa sa inyo pa rin yan. Buhay nyo yan, pera nyo yan, sarili nyo yan. So risk nyo yan. Kaya kailangan aralin mo muna, pinasok mo. Okay sa alright. At ang update ngayon, meron tayong 4343. Thank you so much again sa inyo. See you tomorrow, guys. Bye bye. God bless. Ingat kayo. Bye.